Good morning guys, welcome sa day 6 ng ating Mindanao Loop Challenge. So kahapon hindi natuloy yung plano natin, natatapusin yung loop ng day 5. Kailangan natin magpahinga, mag-explore ng konti dito sa may Misamis Occidental. So time check natin ngayon 5:38 na ng umaga. So medyo pasikat na yung araw as you can see. Plano natin ngayon is magpapalipad tayo ng drone sa may Hoyohoy view deck. So dito na naman tayo pinadaan sa may shortcut nila. Walang ilaw si kuya. Alalay lang tayo sa takbo since hindi klaro yung daan. Medyo madilim pa kasi. So currently po nasa Tangub City pa tayo. Dito na tayo nagpahinga kahapon kasi medyo masakit na yung katawan natin sa kakabiyahe. May mga lugar tayo dito na gusto nating puntahan. So medyo nahirapan tayo maghanap ng tutulugan natin dito sa may Tangub City. Wala kasi masyadong mga inn dito na tulad nung tulad nung tinulugan natin sa may Buog. Parang may taong naka sa atin. Well, anyways, diretso lang tayo. Malapit lang naman. And siguro mamaya pag medyo maliwanag na, pwede na tayong pumunta sa Hoyohoy view deck. So mayroong mga almost 30 minutes siguro ang layo galing dito sa Tangub City. So next stop natin ang Hoyohoy view deck. So kung nakikita nyo yung mga yung kabundukan yan, dyan na part tayo aakyat. So may layong mga almost 30 minutes or 16 kilometers na biyahe kasi paakyat po yan lahat. So time check natin ngayon 6:30 and nandito pa rin tayo sa Tangub City. Guys, so from this intersection, sa kaliwa natin Petron. So kanan papuntang Osamis yan, then pakaliwa papuntang Mulave. Didiretsohin natin to dito. O diretso lang tayo. Sana naman bukas na para at least pasok tayo. So ito po yung daan papunta sa Hoyohoy view deck. Sementado pa naman. So pagdating dito kaliwa tayo. Welcome to Barangay Kapalaran, Tangub City. As you can see guys, ayun yun yung pupuntahan natin ng Hoyohoy view deck. So kitang kita na dito sa baba. So kagabi na pinapanood ko yung mga vlog sa YouTube. Credits nga pala kay Chada Pinas. So siya yung pinapanood ko kapag may plano akong puntahan na lugar dito sa Mindanao. Siya yung pinapanood ko kasi yung vlog niya is about yung road conditions. Nalalaman ko yung road conditions ng mga lugar na pinupuntahan ko. So nung nasa Mate ako, hindi ko in-expect na makaka-offroad pala tayo. Dahil nga nung pinanood ko si Chada Pinas, maganda naman yung kalsada ng Mate. Yun na nga, parang 4 days ago is gumuho yung kalsada nila. So na-divert tayo doon sa na-divert tayo sa kabilang daanan. Palusong yun na maputik. Buti na lang kinaya naman ng motor natin. So guys, approaching tayo sa Hoyohoy view deck. So medyo nasa taas na tayo. Ayun. Wow, ang ganda ng view dito guys. Buti na lang talaga may nakapagsabi sa akin kahapon na pumunta dito. Kasi kung hindi nila sinabi sa akin, hindi ko rin alam na may ganito palang pinupuntahan dito. So at least na lang. Mayroon silang water refilling station. Marami silang tubig dito. Sabi guys, ganda ng lugar nila. Wow, ganda na Stop. So galing dito, kakaliwa tayo, Asenso Global Gardens. So, may police station dito. This way to Asenso Global Gardens. Akit naman tayo guys. Sana kayanin ni Honda Click. Sa 40 lang takbo natin. Masyadong paakyat. Puro paakyat na to guys. 49 kilometers. Kayang-kaya naman pala ni Honda Click. Ganda dito guys. Wow. Oh. Ganda. I love Hoyohoy, Tangub City. May mga bata naglalakad lang sila pababa. Sabi dito guys, ang ganda. Saka dito, wow, check it out. Lakas yung hangin, yung mga flaglets sila nagwawagayway. Ganda. Hindi ko mapigilang ma-amaze guys.
Okay, ahon. Ahon tayo ulit. So from here, kakaliwa daw tayo. Ito, Ascenso Global Gardens. Woo! Paakyat guys. Nasa may 40 kilometers per hour. So, grabing paakyat to guys. Grabing ahon. So, sabi nga pala nung nagbabantay guys, bawal yung yung mga 125cc na automatic iakyat dito kasi merong nangyari na nadisgrasya yung pababa siya. Yun na nga, baguhan yung driver kaya nadisgrasya siya. Hindi pa siya marunong gumamit ng mga automatic na motor. Ang akala niya gas and go lang. Hindi niya alam yung mga pasikot-sikot ng ng automatic na motor. Kung may angkas ka dito, parang magdalawang isip ka na lang. Oh, hirap si Honda Click umakyat. Grabe ang ahon. Woo! Ahon Click. So yun na nga, pinagbabawalan na nila umakyat yung mga automatic na motor. Ito ata yung sinasabi niya na for motorcycle. Woo! Ang lakas ng hangin guys. The best. Ang ganda ng view guys. Oh, kitang kita. Alright guys, palusong na naman tayo. Doble ingat tayo guys. So naka engine brake na tayo. Kaya lang kailangan pa din talaga natin mag brake. Wow, tingnan nyo guys, ganda. So kaya di nila pinapayagan yung mga naka Honda Click dito or kasi yun na nga, medyo delikado. Kung hindi ka talaga marunong, pwede kang madisgrasya. So buti na lang na warningan tayo ni kuya. Sir, salamat sir. Okay, so back na tayo pa uwi. Oh, hinay-hinay lang tayo dito. Wow, ganda guys. Check it out. Ooh. So yun na nga guys, hindi nila pinapayagan na umakyat yung Honda Click doon dahil nga sa sobrang tarik ng daan, may nadisgrasya na. So siguro kung kayo ay baguhan pa sa pagmumotor, lalo na sa automatic na motor, mas mabuti pang ibang motor yung gamitin nyo, yung manual na motor kung marunong kayo mag manual, para at least merong engine brake or lagi siyang naka brake. Kaya siguro uminit yung brake niya, hindi na kumapit. Kasi kapag umiinit yung brake pad natin, hindi na kumakapit. So baka yun yung nangyari sa kanya. Kaya din i-discourage sila yung mga motor na automatic tulad ng Honda Click, kasi Honda Click daw yung na-disgrasya doon. So siguro kung marunong kayo mag motor ng XRM, mas okay daw yung XRM kasi may engine brake siya. So yun guys, so ngayon tapos na tayo dito sa Hoyo Hoy View Deck. Back na tayo pa uwi ng Iligan City. So if I'm not mistaken, meron pa tayong 3 oras na babiyahin from dito sa Tangub City to Iligan. So time check natin ngayon 7:30 na ng umaga. So siguro hopefully
12 PM darating na tayo sa bahay. 12 ng tanghali. Kasama na doon yung mga pahinga at syempre nagbi-video tayo kaya medyo mabagal yung takbo natin. Hindi talaga nasusunod si Google Map. Highway na tayo. So merong 46 kilometers papuntang Aurora. Time check natin 7:42 na ng umaga. And then back tayo para at least dumating tayo sa bahay ng tanghali. So okay guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Bonifacio. So ito yung pinakabayan nila, Bonifacio Historical Center. So meron pa tayong 28 kilometers na babiyahiin papuntang Aurora. So meron yung 35 minutes na biyahe. Medyo malapit lang. And tingnan naman yung daan. Ganda. So dire-diretso lang tayo guys. Hopefully matapos na natin yung biyahe natin ngayon. Okay guys, so ito ang boundary ng Misamis Occidental at Zamboanga del Sur. So babalik tayo sa Zamboanga del Sur and lalabas lang naman tayo. Dadaan lang tayo dito sa Zamboanga del Sur ng mga 2 o 3 bayan lang ata. Then papasok na tayo sa Lanao del Norte. So yung Zamboanga del Sur dinaanan na natin yun eh. Pumunta tayong Pagadian, Buog. Yung Buog is Zamboanga Sibugay. Zamboanga Sibugay nga Palembog. Basta sa may mga area ng Pagadian. So yun yung Zamboanga del Sur. So dito hindi na ata natin dadaanan yung bayan ng Mulave kasi kakaliwa na tayo sa bagong daan para makapunta tayo ng Aurora. So dire-diretso lang tayo guys. Meron pa naman tayong 3 bars. Ganda ng view nila oh. Ganda sigurong tambayan dito kapag hapon. So check natin, meron pa tayong 21 kilometers papuntang bayan ng Aurora. And meron pa tayong 3 bars ng gasolina. So ano kaya, magpapagas na kaya tayo dito? Tingnan natin. May Petron 500 meters. Ano to, bayan ng Tambuling. So dapat dito is kakaliwa na tayo dito. So kakaliwa tayo dyan. Papagas lang tayo dito sa may Petron. So okay guys, kagas up lang natin sa may Petron Tambulig. So siguro yun na yung last gas up natin for this journey. So meron pa tayong 19 kilometers na lalakbayin papuntang Aurora. So nagpa-gas up lang ako kasi nakita ko sa map natin is medyo out of the way siya, or hindi naman out of the way, yung hindi siya national highway. So dito niya tayo pinadaan sa area niya. Usually kasi sa mga ganitong area nandito yung mga magandang view. Yung tulad dito, malawak na palayan at kung ano-ano pa. So yun na nga guys, since pinili talaga natin yung malapit talaga sa baybay na mga daanan. So ito ata yung, kung di ako nagkakamali, ito yung pinakamalapit na daanan papunta sa Pangil Bay. So first time ko rin dumaan dito. I-check natin yung lugar nila. So bayan ng Tambulig ito guys. Ganda ng lugar nila. Sobrang lawak na pala yan, diba? Wow. Ayun lang, may rough road. Sana naman wala nang walang malubhang rough road sa dadaanan natin. Well, so tuloy pa rin tayo sa biyahe natin. Diretso lang tayo. So 2.3 kilometers na babiyahin. Ganda guys. So check out the view. Ganda. Ang ganda ng view eh. Papatayin ko pa ba ang video? Wow. This is the view. Siguro normal na lang talaga to sa mga lokal dito. Ay, off-road. Ilang kilometrong off-road to? GG tayo.
So okay guys, balikan ko kayo ulit mamaya. Guys, may bridge crossing. Ano to? Pwede kayong motor dito? Tatanong tayo. Boss! Pwede motor? Pwede ang motor? Sige, salamat. Gagi guys. Bismillah. Oh my goodness. Gagi. Ante pinapadaan ng Google Map. Wala. Gagi. First time. Grabe na daanan yun guys. Okay lang sana kung hindi kalawangin yung tulay eh. So alright, balik tayo sa magandang view guys. Balik tayo sa magandang view. Natawa talaga ako dun sa ginawa natin eh. Dalawang isip ako, baka pala di pwede yung motor. Woohoo! Ganda guys oh. Galing. Ganda ng lugar nila. Ano to? Pusa, kalaw, kambing. Wow. Diba ang ganda? Wow. Galing. So, di naman siya malalang off-road. Kambing, ito yung kambing. Guys, so highway na tayo. So meron pa tayong 11 kilometers na babiyahiin papuntang Aurora. So siguro papalitan natin yung destination natin pagdating natin sa Aurora. Okay, 14 minutes na lang, Aurora na. So doon nga pala tayo pinadaan ni Google Maps sa gitna ng malawak na palayan. So ang sarap talaga doon. Busog na busog yung mata natin sa view. Oh, si kuya galing. Back lang tayo guys. Alright guys, so kakatapos lang natin mag picture sa may provincial capital ng Llano del Norte. So ngayon back na tayo pa Iligan City, pauwi na tayo. Time check po natin 10:42 ng umaga at nasa Tubod, Llano del Norte pa rin tayo. So ang susunod na bayan dito is ang bayan ng Kulambugan. So ang bayan ng Kulambugan, nandoon yung Mukas Port kung saan pwede kang sumakay ng Roro diretso sa Osamis City. So hindi tayo sumakay ng Roro sa Osamis City papunta dito kasi nga ang plano natin is ang Mindanao Loop, kung saan yung mga coastal area doon tayo dumaan. Tayo sumakay ng Roro. So malapit na tayo matapos guys, nasa 1 hour and 13 minutes na lang. So nasa may 59 kilometers. So back tayo guys para at least may oras tayo magpahinga. Bukas mag-o-opisina tayo. Tubod pa rin tayo guys. So as you can see, may 4 lanes sila along coastal area. Bagong repair pa lang tong daan nila.
As you can see guys, maganda naman yung road condition ng Tubod Lanao del Norte. So dati kasi nung dumaan ako dito is nire-repair nila, inaayos nila yung daan. So ngayon natapos na siguro nila yung road repair, kaya medyo okay na. So kakapasok nga lang pala natin sa may bayan ng Kulambugan. So dito yung sakayan ng Roro papuntang Osamis City. So dire-diretso lang tayo guys. Mukas Port. So dito yung sinasabi kong sakayan ng Roro papuntang Osamis City. So siguro dito din ako bibili ng fish crackers pampasalubong natin sa mga kaibigan natin. Okay, so guys, bayan ng Maigo. So time check natin 11:18 ng umaga and merong 37 kilometers away na lang papuntang Iligan City. So meron pang mga 3 bayan bago mag Iligan City guys. So 52 minutes na biyahe according to Google Map. Bayan ng Bacolod. Susunod dito is ang bayan ng Kauswagan. According kay Google Map, mayroon pa tayong 29 kilometers na lalakbayin papuntang Iligan City. So konti na lang guys at matatapos na ang ating Solo Mindanao Loop Challenge. So kinuha natin siya ng 6 na araw, 5 nights and 6 days nating kinuha yung Mindanao Loop course. Hindi naman tayo bumiyahe ng gabi, so okay lang yan. Kaya medyo natagalan tayo kasi di tayo bumabiyahe ng gabi. Mahaba-haba rin yung biyahe natin since 6 days natin kinuha. So ang susunod na bayan guys, ang bayan ng Kauswagan. So actually nakapasok na tayo sa bayan ng Kauswagan. Sa may bungad pa lang to ng Kauswagan. So update ko kayo ulit mamaya pagdating natin sa may pinakabayan talaga ng Kauswagan. Malapit na tayo sa pinakabayan ng Kauswagan guys. So medyo pangit yung road condition niya, pero passable naman. Wala namang kayang-kaya naman ng mga motor. Kaya lang, kailangan lang talaga natin umalalay sa takbo. Kailangan alalay lang yung takbo natin kasi yun na nga, marami siyang mga lubak na mararamdaman talaga ng motor natin dahil maliit lang. So as you can see dito sa kanan natin, ano na to, dagat na po yan. O along coastal road tayo, naamoy na natin yung dagat. So, meron silang checkpoint dito, checkpoint na walang tao. So anyways guys, approaching na tayo sa bayan ng Kauswagan. So malapit na talaga tayo. So 21 kilometers away na lang, Iligan City na. Fisherman's Wharf. So dito sa Fisherman's Wharf guys, doon yung entertainment area nila. So may mga, pag may mga banda-banda, may mga celebration silang ginaganap, doon nila hiniheld. So sa may unahan ay ang pinakabayanan ng Kauswagan. Nga, medyo alanganin tayo sa road conditions, pero ganda ng dagat nila, malinis. So doon guys, sa kinaliwaan ng mga motorsiklo, dyan yung boardwalk nila. Siguro explore na lang natin next time pag in-explore na natin ang probinsya ng Lanao del Norte. One of these days, i-explore din natin tong probinsya ng Lanao del Norte. Kaya dadaanan natin yung mga attraction nila dito. Organic Kauswagan 6 Asia Compress. Dati ito, ang tagal talaga nilang na semento buti na lang ngayon semento na. So I think guys, ito is ang boundary to ng Kauswagan and Linamon, bayan ng Linamon. Welcome to Municipality of Linamon. So yun nga yung border niya, yun yung municipal boundary nila. So itong Municipality of Linamon guys, ito na yung pinakahuling bayan bago mag Iligan City. Matatapos na natin ang Mindanao Loop Challenge natin. Konting kemot pa guys, Iligan City. So the city of waterfalls. So yun na nga guys, kompleto na natin yung Mindanao Loop Challenge natin. So hindi na siguro ako papasok sa poblasyon ng Iligan, para didiretso na lang ako sa home point natin or base of operation natin sa Marawi City. So sa may Overton is kakanan tayo doon. Siguro dito ko natatapusin yung video natin guys. So for 6 days and 5 nights na kumpleto natin yung Solo Mindanao Loop Challenge natin. So ifa-flash ko na lang sa screen yung mga nagastos natin, like yung gasolina, yung accommodation, and then
yung maintenance na ginawa natin. So kung dumating man kayo sa point ng video na to, maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe guys, para at least dumami naman tayo. Yun lang guys, see you again on my next video guys.